Si Wang Qiang, ang seafood supplier na 5 taon kong palihim na tinulungan. Habang kinukuha niya ang mga hipon ko, isinama niya ang isang naghihingalong Australian lobster. Dahil matagal na kaming magkasuki, maayos ko siyang pinagsabihan na may mga bisita ako sa bahay ngayon. Palitan na lang ng sariwa at kalimutan na ang nangyari. Sino ka ba sa akala mo para mag-inarte ng ganyan? Araw-araw akong nagbabagsak ng ilang 10 toneladang seafood sa mga malalaking restaurant. Hindi ko kailangan iyang barya-barya mong benta. Kung wala kang pambili, di lumayas ka na rito. Napakayabang niya. Akala niya, isang hamak na suki lang ang tinaboy niya. Pero hindi niya alam na ang pinaalis niya ay ang mismong taong nagpayaman sa kanya ng maraming taon. Ako nga pala si Li Weiming. Ako ang nasa likod ng pinakamalaking seafood restaurant sa syudad. Ang totoong boss ng Hailongji. Sa labas, tinatawag ako ng lahat bilang Chairman Li. Pero ayokong nagsusuot ng suit at necktie. Kapag wala namang business meeting, madalas ay nakasuot lang ako ng lumang jacket. At bitbit ang isang eco bag para mamili sa seafood market. Bilang isang negosyante sa industriya ng pagkain, kailangan kong personal na alamin kung paano ang galawan dito. 5 taon na ang nakararaan. Napakagulo pa ng seafood market na ito. Kasi simula pa lang noon ni Wang Qiang na magnegosyo mag-isa. Isa siyang baguhan na pilit ibinabagsak ng mga kalaban niya. Nakita ng 2 mata ko na kahit siya na ang malugi, ay sinisigurado niyang sapat ang timbang ng binibiling halaan ng isang matanda. Naisip ko na tapat ang lalaking ito. At bagay siyang maging pangmatagalang partner sa negosyo. Kaya pagbalik ko ay kinontak ko agad ang purchasing manager namin. Sabi ko na mukhang malinis ang intensyon ng tinderong si Wang Qiang. Kaya suportahan natin siya ng palihim. Dahil sa nag-iisang utos na iyon. Ang 80% ng araw-araw na fresh seafood order ng Hailongji ay parang ulang bumuhos ng tuloy-tuloy sa pwesto ni Wang Qiang. Wala siyang kaalam-alam na ako ang nagmamanyobra ng lahat sa likod niya. Ang akala niya ay sadyang napakaswerte lang niya. Dahil napansin siya ng manager ng Hailongji. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang asenso niya. Sa loob ng maikling 5 taon, ang dating maliit na tindero ay biglang nagbago. At naging hari ng palengke na nakamaneho na ngayon ng e-wagon. Sayang nga lang, kapag biglaang yumaman ang isang tao, yung tinatawag nilang konsensya, madali na lang makain ng aso, kahapon ng hapon, para personal na asikasuhin ang isang matalik na kaibigan. Naglakad-lakad ako papunta sa pwesto ni Wang Qiang. Prenting nakaupo noon si Wang Qiang sa malaking silya niya at nagbabalat ng walnut. Hindi man lang siya lumingon. Pering Li, anong bibilhin natin ngayon? Pabili nga ng isang Australian lobster. May importanteng bisita ako sa bahay ngayon Yung magandang klase ha. Kinumpas lang ni Wang Qiang ang kamay niya. Kumuha ang tauhan niya ng napakakapal na itim na plastic bag at bago pa man hulihin ang lobster. Basta na lang isinalok sa net kasama ang tubig. At pabagsak na inilagay sa timbangan. Yumuko ako at sumilip. Halos kalahati ng plastic bag ay puro tubig. At ang lobster sa loob ay lupaypay na. Wala naman lang lakas para gumalaw. Halatang hindi na sariwa. Kasama ang tubig at lobster ay 1 kilo at 600 gramo. 2,000 piso na lang para sa iyo. Scan mo na lang ang code. Tiningnan ko yung itim na plastic na tumutulo pa ang tubig. Bilang suki niya ng 5 taon. Pabiro ko siyang sinabihan. Pering Wang, parang matamlay yata ang lobster na ito Saka medyo napadami yata ang tubig. Ayos lang sana kung ordinaryong araw. Pero may VIP na bisita ako sa bahay ngayon. Baka pwedeng pakiabala naman. Palitan mo naman ng buhay na buhay. Pagkasabi ko niyan, napatigil si Wang Qiang sa pagbabalat ng walnut. Nirereklamo mong maraming tubig. Nirereklamo mong matamlay ang lobster. Padabog na tumayo si Wang Qiang. Bitbit yung lobster pati ang malansang tubig sa loob nito. At biglang isinaboy sa luma kong jacket ang mabaho at malansang tubig. Sira ba iyang ulo mo? Tingnan mo nga iyang sarili mo sa salamin kung gaano kakadugyot sa suot mong wala pang 200 piso. Tuwing pupunta ka rito puro barya-barya lang naman ang binibili mong basura. Ilang taon ka lang bumili rito pakiramdam mo VIP ka na. 10 tonelada ng mamahaling sariwang seafood ang dinedeliver ko araw-araw sa mga malalaking restaurant. 10,000 ang kinikita ko bawat minuto. Sa tingin mo ba kailangan ko pa iyang ilang libong pisong benta mula sa'yo? Ganyan talaga ang itsura ng mga hipon na iyan. Kunin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo di lumayas ka sa paningin ko. Pumupunta ka pa rito para mag-astang boss. Patay gutom. Nakatayo lang ako roon. Tiningnan ko ang jacket ko na puno ng malansang dugo at laman. Hindi ako umimik. Sa harap ng 12 ng tao. Dinuro at tinawag na patay gutom ng tindero na 5 taon ko nang tinatangkilik. Napakakaiba ng pakiramdam na ito. Sakto namang sa mga oras na iyon. May narinig akong boses ng isang babae mula sa gilid. Boss Wang. Sobra na iyang pambabastos mo. Lumingon ako para tingnan. Si Aling Liu pala na nagtitinda ng mga alimango sa kabilang pwesto. Isa siyang single mom na mag-isang nagpapalaki ng anak. Mabait at tahimik lang siya palagi.
Kaya madalas siyang pag-initan at apihin ang grupo ni Wang Qiang ng mga sigarito. Ngayon, kabadong-kabado niyang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Habang naglalakas loob na lumapit, dating suki mo na si Mang Li. Malaki rin ang naitulong niya sa negosyo mo. Nakakasira ng tiyan ang patay na hipon at pwede pang makamatay. Palitan mo na lang ng mga buhay. Sino ka ba sa inaakala mo para makisawsaw rito? Isa ka ring patay gutom na namamalimos eh. Manahimik ka nga dyan at itinda mo na lang yung mga bulok mong alimango. Subukan mo ko dahil sa isang salita ko lang. Bukas na bukas din ay hindi ka na pwedeng magtinda sa palengking to. Lumayas ka pabalik sa probinsya niyo at doon ka magutom. Namula ng husto ang mukha ni Aling Liu sa pagkapahiya. Nakabuka ang bibig pero hindi alam kung paano sasagot. Dahil hindi naman talaga siya sanay makipagtalo ay agad na namula ang kanyang mga mata. At kusang tumulo ang mga luha niya sa sobrang sama ng loob. Nagsiyukuan na lang ang iba pang mga tindero sa paligid. Dahil walang sinuman ang mailakas ng loob na banggain ang siga ng palengke. 支付宝到账2000元。 Heh, mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Boss Wang, pumasok na ang pera. Sige kunin mo na. At ito na rin ang huling beses na bibili ako sa iyo. Pagkasabi nito, hindi ko pinansin ang mga pagmumura niya. Tumalikod ako at isinama si Aling Liu na nagpupunas pa ng luha pabalik sa pwesto niya. Mang Zhang, sabihan mo ang finance at legal. Ngayon din putulin niyo lahat ng order natin kay Wang Qiang sa seafood market. Kahit isang balat ng hipon mula sa kanya ay hindi na pwedeng pumasok sa kusina natin. Isa pa, paimbestigahan mo yung nagtitinda ng alimango na si Aling Liu sa kabilang tapat niya. Kung malinis ang record niya, samahan mo ako bukas sa palengke. Masusunod po, Chairman Li, sa labas ng bintana ng sasakyan. Maingay at puno pa rin ng tao ang pwesto ni Wang Qiang. Kung ano-ano pa rin ang isinisigaw at minumura niya doon. Siguro hindi na kailanman maiintindihan ni Wang Qiang na ang sinira niya kanina ay ang huling pag-asa niya para kumita sa industriyang ito. Ang mga matitinong negosyante ay hindi kailanman kailangang makipagsigawan at makipagmurahan sa palengke hanggang sa mamula ang mukha. Kung gusto mo talagang tanggalin sa laro ang isang tao, isang tawag lang ang kailangan. Putulin ang kanyang main source. Ipitin ang cash flow niya. Wala pang 3 araw. Ang mga mamahaling stock na nakatambak sa mga tangke niya, ang mismong magbabaon sa kanya sa hirap. Makalipas ang 5 minuto, hinold ng Finance Department ang para kay Wang Qiang para sa susunod na kalahating buwan. Naaabot sa 2 milyong advance payment process. Nag-draft na ang purchasing at legal ng kontrata laban kay Wang Qiang. Para terminate ang partnership namin. Makalipas ang 1 oras, isang industry risk warning letter na may opisyal na selyo ng Hailongji ang inilapag sa alyansa ng mga high-end na restaurant sa lungsod. Sa lamesa ng mahigit 10 malalaking boss, napakasimple lang ng nakasulat dito. Pinaghihinala ang nagbebenta ng panis at lasong seafood ang Wang Qiang Seafoods. Naka-blacklist na sila sa Hailongji. Kaya pinapaalalahanan ang lahat sa industriya na mag-ingat. Dito kasi sa industriya ng food and beverage sa syudad, ang Hailongji ang nagsisilbing batayan ng lahat. Kaya nang lumabas ang anunsyong ito, parang binitay na rin ng buhay si Wang Qiang. At sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin kaalam-alam si Wang Qiang. Kinaumagahan, naglakad-lakad ulit ako papunta sa seafood market. At dumiretso ako sa pwesto ni Aling Liu sa pinakadulo. Nakaupo siya sa maliit na bangko, at abala sa pag-aayos ng mga alimango. Aling Liu, mukhang busy tayo ah. Napatingin siya sa akin, at agad na tumayo. Naku Mang Li, ayos ka lang ba? Hindi ka na ba ginulo ni Wang Qiang kahapon? Huwag mo na siyang patulan. Isa lang siyang basagulero. Ayos lang po ako. Hindi po ako takot sa kanya. Piliin niyo po ako ng 5 kilong malalaki. May darating po kasi kaming mga bisita sa bahay. Sige, sige. Sandali lang ha. Mabilis na kinuha ni Aling Liu ang net at nagsimulang pumili. Nakatayo lang ako sa gilid. Pero ang totoo sinusubukan ko siya. Sa negosyo kasi ng pagkain, isang bagay lang ang pinakamahalaga sa pamimili. Malinis na konsensya. Pinanood ko si Aling Liu habang nagtitimbang. Ang mga alimango niya ay hindi tinalian ng makakapal na goma na pampabigat kapag nabasa tulad sa palengke, kundi manipis na sinulid lang. At ang mas nakakagulat pa, bago niya ilagay sa timbangan ang supot ng mga alimango, nakaugalian na niyang gupitan ang ilalim nito para tumulo ang tubig. Aling Liu, yung iba nga gusto pang dagdagan ng kalahating kilong tubig ang supot nila. Ano ba yung ginagawa mo? Hay naku, Mang Li, ilugar mo naman ang sarili mo sa kanila. Ang laki ng binabayaran ng mga tao para sa seafood. Hindi naman tama na tubig ang pabayaran natin sa kanila. Saka, naniniwala ako sa karma. Yung mga ganyang maduming pera na kinikita ni Wang Qiang. Sumpayan hanggang sa kaapu-apuhan.
Tiningnan ko ang mga kamay niyang puno ng sugat at kalyo. Pagdating sa negosyo, marunong akong magbayad ng utang na loob at maningil sa mga may atraso. Kahapon naglakas loob siyang kinalaban yung sigadito. Para lang ipagtanggol ako. Kaya ngayon ibibigay ko sa kanya ang pinakasiguradong kabuhayan sa industriyang ito. Aling Liu, salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin kahapon. Tapos, may kinuha akong dokumento mula sa ecobag ko. May negosyo ako rito. Ewan ko lang kung kaya mong tanggapin. Kailangan ko ng 3,000 kilo ng pinakamataas na kalidad ng live seafood araw-araw. Boston lobster, king crab, at lapu-lapu kukunin ko lahat. Kung kaya mong i-supply, pirmahan mo lang ito. Papasok agad ang down payment. Naku, huwag mo nga akong pinagluloko. Yan ang pinakamalaking restaurant dito. Ang balita ko mga big time na boss ang supplier nila. Samantalang ako wala man lang matinong freezer. Sumali ka ba sa networking o sa mga scam? Makalipas ang 10 minuto, biglang umugong ang malalakas na makina ng sasakyan sa entrance ng seafood market. 3 itim na Audi E8 ang dumaan sa speed bump at dahan-dahang pumarada sa tabi ng pwesto ni Aling Liu. Sabay-sabay bumukas ang mga pinto ng sasakyan. 6 na lalaking nakasuit, mga executive at abogado na may suot na hailong jeed ang mabilis na bumaba. Hindi nila pinansin ang gulat na tingin ng mga nagtitinda at dumiretso sila sa harapan ko. Boss Lee, dala na po namin ang kontrata at corporate stamp. Aling Liu, magpakilala ulit ako. Ako nga pala si Li Weiming, ang tunay na may-ari ng Hailong. Tita Liu, alam kong hindi kaya ng pwesto mo ngayon ang ganito karaming supply. Wala ka rin namang sapat na mga freezer. Kaya sa kontratang ito, kasama na ang mga cold chain equipment na ibibigay sa iyo ng Hailong. At ang 300,000 paunang bayad. Basta't masisiguro mo lang na laging maganda at sapat ang mga produkto mo. Ang logistics at delivery, tutulungan ka ng purchasing department namin para ayusin yan. Makalipas ang 2 minuto, umilaw ang cellphone ni Tita Liu na may basag sa gilid ng screen. May lumabas na text message na pumasok na ang pera sa bank account niya. Natulala na lang si Tita Liu sa kinatatayuan niya, at nanginginig ng kusa ang kanyang mga labi. Habang sa hindi kalayuan sa tapat nila, kumakain ng butong pakwan si Wang Qiang, at nanunuyang nakatingin sa direksyon nila. Nang makita niya sa pagitan ng mga tao ang kupas kong jacket, humalakhak siya ng malakas. Aba. Halikayo at tingnan niyo itong kalokohan. Hindi ba't ito yung hampas lupang si Tandang Li na namamahalan pa sa ilang lobster kahapon? Anong pakulo ito? Nagpapanggap ka namang big boss ngayon dito. Nasisiraan ka na ba ng ulo kakahabol sa pera? Nagbayad lang ng ilang daan itong pulubing ito para umupa ng mga ekstrang nakasuit. Akala mo naman talaga nakajackpot ka na. Sa iilang bulok mong alimango na yan, pipirma pa kayo ng kontrata. Pustahan bukas, sasaidin ng scammer na kumpanyang iyan ang pera mo hanggang sa pati sa lawal mo mawala. Umalingaw sa buong palengke ang kayabangan ng halakhak niya. Nakakabingi at nakakairita itong pakinggan. Pero, hindi pa man siya natatapos sa pagtawa. Bigla na lang nag-vibrate ng malakas ang cellphone sa bulsa niya. Guys, kung alin sa mga video ang maraming likes at comments, iyon ang uunahin kong gawing next episode. Kaya mag-comment ng next kung gusto nyo ng kasunod.